Hello po, ito po para lang po ito doon po sa mga nagme-message sa akin and then para po doon sa mga may gusto pong makaalam din. Para hindi na kayo masyadong nagtatanong po ng masyado doon na okay. May mga nare-receive po kasi ako mga message nagtatanong paano daw pong maging isang caregiver. And then yung iba po, may mga trabaho pa po sila dito pero gusto na po nilang iwanan yung trabaho nila. Wag pong ganun. Di ba? Para mag-iisa kang caregiver, ang unang-una pong kailangan mo, ihanda mo yung sarili mo na totoong kaya mong maging isang caregiver at gusto mo ang trabahong iyon. Hindi yun ang dahil lang sa nasisilong ka doon sa mga nakikita mong mga taong malalaya at dahil doon sa sahod na malalaki na nadidinig mo sa kanila. Sa totoo lang po, mas nakakaipon pa yung mga taong nagtatrabaho sa bahay kaysa doon sa mga taong malalaya. Kasi kung minsan yung mga taong malalaya, karamihan, hindi ko sinasabing lahat, merong iba, pag natanggap nila ang sahod nila, happy dito, happy doon, ubos ang sahod. Karamihan, marami pang utang, hindi pa makabayad. Makita mo nakapost doon sa Pinoy La. And then sa mga nagtatrabaho naman din sa bahay, kung napapansin po natin, yung iba na yung mga nakafocus lang talaga doon sa trabaho nila na yun, sila pa yung nakakapagpagawa ng bahay, nakakapagpundar ng kung ano-ano doon sa atin sa Pilipinas, hindi ba? So, ayun nga po, back po tayo doon sa paano daw maging caregiver. Okay, unang-una, kailangan mo po na syempre mag-attend ka ng mga training para magkaroon ka ng knowledge kung talagang wala kang kaalaman sa isang caregiver. Diyan din po ako nagsimula. Wala akong totaling kaalam-alam at ayoko nga talagang maging caregiver eh. Kasi nga, sabi ko ayoko, alam mo yung dumi ng tao. Nandidiri ako doon, yung lawa, yung mga ganyan-ganyan mga nandidiri ako doon. Kaya sabi ko ayoko talaga, hindi talaga sa akin hindi talaga para sa akin ang caregiver na trabaho. Pero dahil sa pangangailangan, ayan, pinasok ko na din siya. Kasi nga, di ba, ang una kasi sa akin, yung sahod. Yung sahod ang pinagtitingnan ko at hanggang ngayon yung sahod pa rin ang pinangahawakan ko kung bakit ako nananatili sa ganitong trabaho. At syempre, kasi syempre, tumatanda naman na din tayo. Ano pa bang trabaho ang pwede nating pasukan? Hindi ba? So ngayon, kung ikaw ay isang kasambahay na gustong maging isang caregiver, practicein mo po muna ang iyong sarili ha. Habang nandiyan ka sa trabaho mo, practicein mo ang iyong sarili na maging mahaba ang iyong pasensya. Bakit? Kasi sa trabahong ganito, pasensya ang isa mong sandata para makatagal ka sa ganitong klase ng trabaho. Dahil hindi po ganun kadali ang mag-alaga ng matanda. As in, sobrang mahirap pong mag-alaga ng matanda. Lalo na kung ang matitsyempohan mo, yung may dementia. Dahil yung iba niyan, hindi po talaga natutulog. So, tapos yung iba, alam mo yung paulit-ulit yung tanong. Wala pang 2 minuto, tinatanong ka na naman ng the same question. So, yan ang isang bagay na pag-aralan mo. Diba kung minsan tayo, yung mga halimbawa tayo mga kasambahay, tatrabaho tayo sa bahay, kung minsan kung hindi tayo masaya sa trabaho natin, feeling natin lahat na lang ng ginagawa natin, hindi na-appreciate ng amo natin. Yan yung karamihang feeling natin. Although siguro meron talagang mga ganun na amo hindi na-appreciate. Pero kahit hindi na-appreciate ng amo mo yung trabaho mo, doon mo i-practice yung sarili mo. The more challenging ng amo mo, yun yung gawin mong maging challenge sa sarili mo na, oh, kaya kong pagpasensyahan itong amo ko to, kaya ko itong tagalan. Yan na lang itatak mo sa utak mo kasi pag talagang magtrabaho ka talaga ng caregiver at maiksi ang pasensya mo, wala kang tatagalan na trabaho. Kaya kailangan mo ng mahabang pasensya. Merong ibang mga pasyente, mga violente pa. So, kailangan marunong kang may pagka-Manny Pacquiao ka, marunong kang umilag, ha? Para nang sa ganun, just in case, batuhin ka, o kasuntukin ka, at least, di ba, kaya mong sagaan yung sarili mo, di ba? So, kahit ganun pa man, hindi ka po pwedeng bumuelta ng galit sa kanila. Kasi, intindihin mo na meron silang mga issue talaga sa mentality nila kasi nga yun nga nagkakaroon sila ng dementia hindi na ganun kaklaro ang mga isipan nila. So yung pagiging mahaba ng pasensya, yan ang unang-una yung unahin. Karamihan din po sa mga pasyente may iba dyan na hindi talaga natutulog. Na-experience ko po iyan. Ito yung alaga ko, kung minsan may time siya na hindi talaga natutulog kasi meron siyang nararamdamang hindi maganda sa katawan niya. And then, maliban dito sa alaga ko, yung dati kong alaga, nagkaroon ako dati ng alaga na, alam mo yun sa gabi talaga, hindi talaga siya natutulog. Imagine mo yung hindi ka natutulog sa gabi, hindi ka pa natutulog sa araw. So, di ba, na minsan, pagkapuyat tayo, di ba, pagka konting kibot lang mainit na kagad ang ulo natin.
pag-aralan mo yung ganyan na pahabain mo yung pasensya mo, na huwag iirit ang ulo mo, huwag kang magagalit, huwag mo ibubuntun doon sa pasyente yung irit ng ulo na nararamdaman mo, yung puyat na nararamdaman mo. So, ayun nga, di ba? So, kailangan talaga na matuto ka muna magpasensya dyan. Sa trabaho mo dyan, mo practicing yung pagpapasensya na dapat mong i-ready pag nandito ka na sa labas. Sanayin mo yung sarili mo, i-immune mo yung sarili mo sa kung ano yung nakikita mo, ano yung nararamdaman mo dyan habang nandiyan ka sa iyong trabaho. Merong ibang mga employer, merong iba yung mga pasyente, ibang pamilya niyan. Alam mo ba, yung iba yan, akala ata ang mga caregiver robot. Diba? Yung iba parang gusto nila halos 24 hours naka-attend yung yung caregiver doon sa relatives nila. Konting tibok lang kailangan takbuhin mo. Ayaw nilang kumuha ng dalawang caregiver, gusto nila isa lang. Merong ganyang employer. May nakausap ako na ganyan yung ginagawa sa kanya. Na halos gusto 24 hours naka-attend ka doon. Kaya mo ba yun? Halimbawa, 1 month ka magtatrabaho ka, tapos ganun, halos wala kang tulog. So yun, kailangan mo talaga din doon ng pasensya. Kasi kung wala kang pasensya, hindi ka tatagal, magre-resign ka, hanap ka na naman ng ibang trabaho. Magpapaiba-iba ka ng employer. Diba? And then, meron pang ibang employer, meron pang ibang amo na pamilya ng pasyente na halos hindi ka makapag-take ng off day. Every time na mag-off day ka, napakahirap magpaalam. Merong ganyan sa mga ganyang situations. So, kung kakayanin mo halimbawa, kasi minsan kasi ang iba sa inyo yung mga nasa kasambahay, ang nakikita lang natin yung mga lumalabas ng mga caregiver, nakikita lang natin yung mga ini-enjoy nila yung buhay nila o ano. Kasi sa totohanan lang, deserve naman po nilang mag-enjoy dahil sabi ko nga sa inyo, hindi ganun kadali ang maging isang caregiver. So, syempre, pag kaya nakalabas sila, gusto nilang, alam mo, maging masaya, ilabas lahat ng mga stress na nasa katawan nila nung nandun sila sa trabaho during ng working time nila. So, ngayon, tandaan mo muna yan bago ka magpumilit talaga na gusto mong iwanan yung employer mo, maghanap ng ibang trabaho, isipin mo muna yung mga ganyang bagay. Kung kaya mo bang magkaroon ng mahabang pasensya para maging caregiver ka. And then, kailangan, kahit na lang paano, i-save mo yung sarili mo. Pera din yan. Kailangan mo, para ma-save mo yung sarili mo, kailangan mong gumastos ng pampaayos mo ng sarili mong papel kung gusto mong maging malaya na kagaya ng mga nakikita mo. Hindi po ganun kadali din magpaayos ng papel dahil maraming mga manlulokong mga tao. And then, sabi ko nga po sa inyo, mas better na kung maka-attend kayo ng mga training center din kasi mas mainam na meron po kayong knowledge kung kayo po ay mag-caregiver. Yes, nag-attend ako ng caregiver na sa training din, pero actually mas na-train ko yung sarili ko ng mahabang pasensya nung ako ay nagtatrabaho sa restaurant. Dahil sa restaurant, iba-ibang klase ng mga customer ang nakakasalamuha ko ng mga time na yun. Alam mo yung minsan na sobrang gigil ka na doon sa customer, in-order niya to, tapos ang arte-arte sa pagkain, papapalitan niya yan, yung mga ganyan-ganyan. Tapos yung, alam mo yung, basta masyadong maarte sa mga customer din. Marami din namang mabait syempre. Pero ako talaga, dun ko talaga na-practice yung aking mahabang pasensya. And during ng pressure talaga na pag maraming customer, yung sobrang busy kami, ang daming order, alam mo yon, tapos iilan na kayong staff, doon ko na-practice yun sa akin. So, like I said, practicing mo muna yung sarili mo na magkaroon ng mahabang pasensya dyan sa trabaho mo. Kung ano man ang nakikita mo o i-convert mo siya sa ibang way na para mapagaan mo yung loob mo, yung sarili mo, di ba? Para hindi ganun kabigat sa dibdib mo na gusto ko nang umalis dito, hindi ko talaga kaya. Ganun. Pray kay God lang and then, yun nga, magkaroon ka lang ng mahabang pasensya. Learn to accept kung ano po yung meron mo na ngayon. Magkaroon ka ng pasensya na maghintay ng tamang panahon kung kailan ka dapat alam mo yun, kung saan naman darating yan iayos mo lang, huwag ka masyadong magmadali. Hintayin mo lang yung talagang tamang oras Okay, yun lang. Salamat.